Tiningala ni Angela ang mataas na gate nang may ngiti sa mga labi. Sobrang excited siya ngayong araw na ito sa kadahilan ng mamamasukan siya bilang isang nani. This is it! Sambit ni Angela sa sarili. Ilang segundo lamang ay may nagbukas na ng gate sa kanyang harapan. Senyales na pwede na nga siyang pumasok sa loob. Naglakad siya sa loob at bumungad sa kanyang isang modernong mansyon. Sa isip ni Angela, balang araw ay titira na rin siya rito. Sa mismong poder ng lalaking gusto niyang mapangasawa habang buhay. Ikaw ba ang mag-a-apply ng katulong, iha? Halos mapatalon si Angela sa narinig na boses mula sa babaeng hindi niya namalayang papalabas ng mansyon. Bakas na sa itsura nitong katandaan dahil sa mga ilang hibla ng puting buhok nitong maayos na nakapuyod. Kaagad nginitian ni Angela ang babae. Ako nga po, ako po si Angela. At ako naman si Petrina, ang mayordoma sa mansyon. Anito, sabay lahad ng kamay. Kaagad namang kinuha yon ni Angela at nagmano. Kaawaan ka ng Diyos, Angela. Halika sa loob. Ituturo ko sa iyo kung saan ka maglalagay kapag nagsimula ka na ng formal sa trabaho mo. Teka po, you mean to say, tanggap na po ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Angela. Tumango ang matanda na siyang ikinabilog ng mga mata ni Angela. Siyempre hindi niya ina-expect na makakapasok siya kagad. Well, she prayed for it though. Ipinagdasal niyang matanggap siya bilang nani, kahit hindi naman niya kailangan ng trabaho. Mayaman kasi siya at may-ari ng isang malaking clothing company. Nagawa lang naman ni Angela na mag-apply dito para masilayan lagi ang lalaking mahal niya, si Miguel. Matagal nang may gusto si Angela kay Miguel. Alam niyang hindi siya natatandaan ni Miguel pero natatandaan pa rin siya hanggang ngayon ang puso ni Angela. Si Miguel lang naman kasi ang nagligtas sa kanya sa mga bullies noon, nung mga high school pa sila. Mababaw man ang reason pero tumatak yun sa isipan ni Angela. Tampulan siya noon ng tukso dahil sa pagiging matalino niya. Minsan nga natatawag siyang sip-sip. Pero si Miguel, siyang natatanging taong nagligtas sa kanya. Gustong-gusto niya noon na umamin kay Miguel at sabihing nahulog lang loob niya rito dahil sa simpleng pagmamagandang loob nito sa kanya. Pero tinamaan naman siya ng hiya. Kaya naman umabot na sa graduation, wala pa ring usad ang sanang happily ever after ng pag-iibigan nila. Hanggang sa graduation sa college, wala pa rin. Nawala na siya tuluyan ng lakas ng loob. Nawala na rin siya dahil napaka-busy nito sa trabaho. Hanggang sa nabalitaan na lang niya na ikinasal na si Miguel at nagkaanak na sa ibang babae. Inaamin naman ni Angela na nasaktan siya doon, pero nagkaroon siya ng pag-asa nang malamang wala na sila ng asawa nito. At ngayon, naisip ni Angela na ito ang tamang panahon para sumubok na naman siya kahit walang kasiguraduhan. Ikaw yung nirekomenda ni Sally sa akin, hindi ba? May tiwala naman ako sa kanya kaya tanggap ka na. Nakangiting hayag ni Petrina. Thank you po. Nasabi na lang ni Angela. Since mayaman naman si Angela, pinagana niya ang koneksyon niya para mas mapadaling pagpasok niya bilang nani ng anak ni Miguel. Kinausap niya si Sally na nagkataon na kaibigan ng kasambahay nila, kaya hindi na siya gaanong nahirapan pa. Maya-maya lamang ay may isang babae na halos kaidaran lang ni Angela ang sumalubong sa kanila na nanggaling mismo sa maid's quarter. Sino siya, Nay? Bisita po ba ni Sir Miguel? Kaagad na tanong na babaeng nakasalubong nila. Hindi, Doray. Siya ang bagong nani ng anak ni Sir Miguel. Bago rin nating kasama. Sagot ni Petrina. Nanlaki ang mata ng babaeng tinawag na Doray ni Petrina. Ha? Sure ka ba dyan, Nay? Ang kinis naman niyang kasambahay na yan. At teka, parang pamilyar ka. Saan nga ba kita nakita? Humahawak pa ito sa baba niya. Napatawa na lang si Angela. May kamukha ba ako? Meron, pero hindi ko na matandaan kung saan ko nakita. Sana magkasundo kayong dalawa, no? Mukha namang hindi nagkakalayo ang mga edad nyo. Ani Petrina. Magkakasundo naman kami, Nay. Ang tanungin mo, kung makakasundo ba niya ang anak ni Sir Miguel? Nako, ubod ng sutil ng batang yon. Ipagpipre-over na lang kita na sana tumagal ka. Sabi ni Doray na sinaway naman kagad ni Petrina. Tumigil ka nga, Doray. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa trabaho mo.
Hindi mo pa nililinis yung swimming pool. Istriktang sambit bigla ni Petrina. Nagkakamot namang umalis si Doray kaya naiwan na lang silang dalawa ni Petrina. Akmang may sasabihin pa sana si Petrina pero nakarinig sila pareho ng mga yabag sa entrada ng mansyon. Nagpunta doon si Petrina kaya wala namang choice si Angela kung hindi ang sumunod din. At doon, nasilayan niya ang lalaking pinakamamahal niya na tila nagliliwanag sa paningin niya. Parang bumukas ang langit nang mas makita ng malapitan ni Angela si Miguel. Nagwapong-gwapo sa suot niyang puting long sleeves at slacks na humubog sa haba ng bias niya. Sa kamay nito ay hawak niya ang cute na bata na kuryosong nakatanaw kay Angela. "Who is she?" Tanong ng munting bata na nakakunot na ang noo. Kaagad namang sinuklaan ni Angela ng isang ngiti ang bata at naisipang magpakilala. "Ako si Angela, ang cute-cute mo naman." Imbis na matuwa, maarteng nagtaas ng kilay ang batang babae at sinamaan siya ng tingin. "Whatever, I don't like you anyways. You're so ugly." Nahigit ni Angela ang hininga sa sinabi ng batang paslit. How could this little girl say something like that to her? Siya nga ang naging face ng sarili niyang kumpanya. Ang mukhang daladala niya ay ang nagpasok ng limpak-limpak na salapi sa bank account niya. Kaya hindi mapigilan ni Angela na kumulong biglang dugo niya. Okay lang natawagin siya ng kung ano-ano. Pero pangit, hindi niya yun matatanggap. Pagsasabihan na sana ni Angela ang bata pero natigil yun nang marinig niya ang baritono at kaakit-akit na boses ni Miguel. "Princess, that's not good to say towards someone. Remember what your teacher had told you? That God didn't create an ugly creature. Walang pangit sa mata ng Diyos, okay?" Malumanay na wika ni Miguel na siyang ikinahulog ng loob lalo ni Angela. Umirap lamang ang batang babae kay Angela. Miguel chuckled. "Pasensya na sa anak kong si Gabi. She's just tired from school. Right, princess?" Binalingan niya muli ang anak. "Anyway, you're the newly hired nanny?" Kumalma naman agad si Angela nang kinausap siya ni Miguel. Abot langit na yata ang ngiti niya na parabang hindi siya binadtrip ng bata na ang pangalan pala ay Gabi. "Yes sir, I'm the newly hired nanny." Lumiit ang mga mata ni Miguel na tila sinusuri si Angela. Okay, sorry. I was just wondering, you're too pretty to become a nanny?" Namilog ang mga mata ni Angela. Hindi na maikubli ang pamumulan ng pisngi sa narinig mismo kay Miguel. Sa lalaki na mismo nanggaling, pretty daw siya. "No, she's not, Daddy." Kontra bigla ng anak niyang si Gabi na siyang ikinuwala ng ngiti ni Angela. Natawa na lang si Miguel at binuhat ang anak. "Dalhin ko lang si Gabi sa taas." Paalam nito bago tuluyang umalis. Habang karga-karga ni Miguel ang anak ay tumingin pa ito sa kanya at sikretong binalatan si Angela. Kumulo ang dugo ni Angela dahil doon pero pinaalalahanan niya ang sarili na dapat pagpasensyahan niya muna ito. Tutal bata naman. Binalingan na lang niya si Petrina. "Yung batang yun ang aalagaan mo at nakita mo naman, may pagkamaldita. Pero wag ka mag-alala, mabait din yan kapag nahuli mo ng kiliti niya," sabi ni Petrina. Nasobrahan lang kasi sa pagpapapansin kasi alam mo na, laging busy sa trabaho ang ama niyan. Bihira lang magkaroon ng time si Sir Miguel sa anak niya. Tumangutang na lang si Angela. Nagkukwento si Petrina tungkol sa batang si Gabi habang papasok na sila sa maid's quarter. Nang makarating doon, namangha ng konti si Angela. Hindi niya kasi inaakala na parang guest room lang din. Malakas din ang aircon kaya magiging komportable talaga siya rito. "Basta, haba-habaan mo lang ang pasensya mo sa batang yon, ha? Makikita mo, magiging close rin naman kayo." Natigil ito ng konti at tinulungan si Angela na mag-ayos ng gamit sa cabinet. "At saka, hindi naman sa ichinichismis kong buhay na mag-ama sa'yo, ha? Gusto ko lang na malaman mo para hindi ka mangangapa kapag nagsimula ka ng magtrabaho. Pero hindi naman kasi ganyan dati si Gabi. Mas naging maldita lalo na nung nagkahiwalay si Sir Miguel at ang asawa niya. Dinibdib ng bata kaya iyan." Nagkibit balikat ito at mababakas ang awa sa mukha. Nakaka-relate siya ng konti kay Gabi. Annulled na rin kasi ang parents ni Angela. Naawa siyang bigla kay Gabi dahil naiipit siya sa ganitong sitwasyon sa murang edad. "Nasaan na po yung mommy ni Gabi?" tanong ni Angela.
Ang babaeng yun, mas makapal pa sa 2x2 ang mukha nun. Ayun, nung lalalakit piniling iwan ng sariling anak. Mabuti na rin yun dahil makakasama lang siya kay Gabi. Ang malumanay na boses kanina ni Petrina ay nabalutan bigla ng galit. Naisip tuloy ni Angela, siguro ito na rin ang isa sa magiging rason niya para mas pagbutihin pa niya ang trabaho niya. Yung hindi na lang basta pagpapapansin kay Miguel ang pakay niya, kung hindi maging instrumento din para pasayahin si Gabi. Kitang-kita naman kasi sa bata na kahit maldita siya, nababalot naman ng kalungkutan ng mga mata. Kaya kinaumagahan, maagang nagising si Angela para mag-prepare ng baon ni Gabi papuntang school. Matapos nun ay sinadya niya si Gabi sa kwarto nito para siya mismong gumising. Nang kumatok siya sa pintuan nito ay wala siyang tinig na naririnig. Naisip tuloy ni Angela na baka tulog pa ito. Nang sinubukan niyang pihitin ang doorknob nito, gulat siya nang mapagtantong hindi pala nakalock yun, kaya binuksan na niya ng tuluyan. Gabi, gising na, malilate ka na sa school. Ani Angela nang bumungad sa kanya ang tulog na si Gabi at nakatalakbong pa sa pink na comforter nito. Nang unti-unting binuksan ni Gabi ang mata, ay isang irap kagad ang isinukli nito kay Angela na siyang ikinalaglag ng panga nito. Ang aga-aga, umaandar na naman ang pagkamaldita nito. Go away, ugly duckling. I'm still sleepy. Sagot nito na ikinabilog ng mata ni Angela. Kahapon ugly lang, pero ngayon may duckling na. Ikaw talagang bata ka. Kapag ayaw mong bumangon dyan pagbilang ko ng 5, makakatikim ka talaga sa akin. Gigil na wika ni Angela. Hindi na nakapagpigil pa. Imbis na matakot, talagang tumalikod pa ito sa kanya. Mas lalong nanggigil si Angela dahil doon. Ayaw mo talaga Makalipas ang ilang segundo, inisang hila ni Angela ang comforter ni Gabi bigla at kiniliti ito sa tagiliran na siyang ikinahalakak nito ng sobra. Bumungis-ngis si Gabi na siyang ikinalitaw ng hindi kumpletong ngipin nito, pero cute pa rin naman. Mas lumiit din ang mata niya habang papalakas ng papalakas ang tawa. Ano, ayaw mo pa rin bumangon? Nanunuyang tanong pa ni Angela. Stop it! I'll get up na. May pagsukong wika ni Gabi na ngayon ay nagising ng diwa. Hinihingal na bumangon ito mula sa kama at kaagad namang inilalayan ni Angela nang bumaba ito roon. Ilang saglit lamang ay nasa loob na sila ng CR at kaagad nang pinaliguan ni Angela si Gabi na mukhang tamad na tamad pa rin. Makalipas ang ilang minuto, tinulungan na niya rin itong magbihis. Nang matapos ay lumabas na sila at sakto namang nakasalubong nila si Miguel na tila ready for work na rin dahil nakaayos na rin ito. Hi there my princess, good morning. Umupo si Miguel at humalik naman si Gabi sa pisngi nito. Himala, ang aga naman ng prinsesa ko ngayon. Pagbibirong dagdag pa ni Miguel bago dumapo ang tingin nito kay Angela na nakangisi na tila proud na proud sa sarili. It seems like your new nanny is doing a good job. Ako pa, sir. At saka mabait naman po si Gabi. Masunurin din. Hindi ko nga po akalain na masunurin din siya. Isang gising ko lang sa kanya bumangon na kagad sa kama. Napakabait na bata. Bulalas ni Angela at makahulugan pang tumingin kay Gabi na tila naguguluhan na ngayon. Tuwang-tuwa namang tumango si Miguel. That's great to hear that. Very good, princess. Anya kay Gabi. By the way, ako nang maghahatid sa inyo sa school ngayon. Really, Daddy? Tuwang-tuwang tanong bigla ni Gabi. Of course, princess. Yay! Masigla na ulit si Gabi nang bumaba na sila sa hapagkainan at nag-breakfast. Magana rin itong nag-agahan. At nang lumabas sila ng mansyon ay patalon-talon pa itong nakahawak sa kamay ni Miguel. Habang nahuhuli tuloy si Angela ay hindi niya maiwasang mapangiti. Kitang-kita naman kay Miguel na mabuti tong ama. Kahit na wala itong oras masyado sa anak, kagaya ng sabi ni Petrina kay Angela. Nakakatuwa silang pagmasdan. Makaraan ng ilang minuto, sumakay na sila sa kotse. Kilig na kilig si Angela dahil sa front seat siya umupo, katabi ni Miguel na siyang magdadrive ngayon. Si Gabi ay sa backseat na busy na sa iPad nito at naglalaro. Hindi naman malayo ang school sa mismong mansyon nila Miguel. Kalaunan ay nakarating na sila doon. Humalik kaagad si Gabi sa ama bago siya tuluyang bumaba. Nagpaalam na rin kaagad si Miguel na papasok na sa trabaho.
Gabi, hintayin mo ako. Ani ni Angela nang nanakbo na ito papasok sa school gate. Nakasunod lamang si Angela na hinihingal hanggang sa makarating sila sa mismong classroom. Grabe talaga tong batang to. Puputi yata ang buhok ko agad dito dahil sa kanya eh. Bulong ni Angela sa sarili. Nang masigurong maayos nang nakaupo si Gabi sa upuan, tumambay na si Angela sa round table malapit lang sa classroom nito, kung saan kitang-kita niya pa rin ang bata. Habang pinagmamasdan niya ito sa bintana nang magsimula ng klase, pansin ni Angela na tahimik lang si Gabi at wala rin itong katabi sa upuan kagaya ng mga ilang kaklase niya. Tila may humaplos sa puso ni Angela nang mapagtantong loner si Gabi sa classroom nila. Kung ano man kasi ang ikinamaldita nito kay Angela, ganun naman ang ikinatahimik niya sa eskwelahan. Paminsan-minsan namang nagre-recite ang bata pero tila may hiya. Nang sumapit ang uwian, napatayo si Angela nang makitang tila sinusundan si Gabi ng ilan niyang mga kaklase. Pero hindi naman niya pinapansin ang mga ito. Kapansin-pansin na hindi komportable si Gabi dahil nakatingin lang ito sa ibaba. Kawawa ka naman, Gabi. Family day na sa Friday pero sinong pupunta sa'yo? Wala ka namang mami. Tukso ng batang matabang lalaki kay Gabi na ikinatawa ng dalawa pang kasama nito. Your mom doesn't really love you. Iniwan ka niya eh. Nagtawanan ulit silang lahat. Yok, walang mami. Naantig ang tenga ni Angela nang marinig ang mga batang tinutokso si Gabi. Umandar ang pagiging palaban niya. Lalo pa nang makitang tila paiyak ng alaga niya sa pambubuli ng mga kaklase niya. Hoy! Tawag pansin niya sa mga bata. Ano tong naririnig ko? Tinutokso niyo si Gabi? Hindi namin siya tinutokso. Totoo naman kasing sinasabi namin sa kanya eh. Wala siyang mami. Ang matabang lalaki ulit. Namewang si Angela at hinila si Gabi sa likuran niya na tila pinoprotektahan niya ito sa mga bata. Well, to tell you this kids, parang kayo pa nga ang mga walang mami eh. Wala kasi yatang nagtuturo sa inyo ng magandang asal. Hindi niyo ba alam na masamang mambuli? At sinong nagsasabi sa inyo na wala siyang mami? Meron, at ako yun. Mahabang litanya niya sa mga bata. Tiningala siya ni Gabi. Hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang kamay ng bata na para bang sinasabi na huwag siyang mag-alala dahil ililigtas niya ito. Mami ka ni Gabi? Hindi makapaniwalang utas ng isang bata. Oo, may problema ba kayo doon? At sa susunod na tutuksohin niyo pang anak ko, makakatikim talaga kayo sa akin ha? Isusumbong ko kayo sa teacher niyo. Tila natakot naman ang mga bata sa pagbabanta at nanakbo na kagad papalayo sa kanila. Napailing na lang si Angela bago balingan si Gabi. Ayos ka lang? Why did you say that? Tanong ni Gabi. Ang alin? Why did you tell them that you're my mom? Para tigilan ka nila at saka wag ka na magreklamo. Ang ganda ko kaya para maging mami mo. Ani ni Angela para pagaanin ang loob nito. You shouldn't have told them that you're my mom. Now they're going to bully me even more. Kasi wala akong madadalang mami sa family day namin eh. Nag-iwas naman ng tingin si Abby. Ngumisi si Angela. Pupunta ako, wag kang mag-alala. Sagot kita. Anya kay Gabi. At hindi naman inakala na ganun kadaling mapalapit si Gabi sa kanya. Matapos kasi ang araw na yon, tila mas naging mabait na ito kay Angela. Tama nga si Petrina. Mabait naman si Gabi kapag nahuli mo na ang kiliti niya. Kaya naman sa mga sumunod na araw, mas naging close sila to the point na naging komportable na si Angela na magkwento kay Gabi. Alam mo ba Gabi, gustong gusto ko yung daddy mo. Pag-amin niya rito habang binibraid niya ang buhok nitong ni-request niya. I'm actually a businesswoman pero kita mo, talagang pinatos ko itong trabahong to kasi gusto ko mapalapit sa daddy mo eh. What? So, you're one of those women who are admiring my father, huh? So madami nang dumaan na babae sa buhay ng daddy mo? May pait na tanong ni Angela at nakaramdam ng selos. Yes, after he and my mom separated, he started to date again. But I don't support him with that. It's so obvious that they only want my dad for his money. At baka mawalan lang siya ng oras sa akin. Napatigil ng bahagya si Angela sa pagbibraid ng buhok ni Gabi. Hindi niya inaakalang sa mura nitong edad, ganito na ito mag-isip.
Hindi naman siguro ganun ang daddy mo, Gabi. Mahal na mahal ka nun. I know, but I'm scared he would end up with someone that will just abuse his kindness. And as his daughter, I will protect him. Kaya ikaw, if you really want my dad, make sure that you won't just be after his money, okay? Yes, ma'am. Rumoryo lang ang mata ni Gabi kahit alam naman ni Angela na kahit hindi nito sabihin, ay approve na siya dito. Madali lang kasi itong basahin kaya naman tuwang-tuwa si Angela rito. Nang tuluyan na ngang sumapit ang family day. Hindi maipagkakailang excited na excited si Gabi dahil 3 silang dadalo sa nasabing event. Karga siya ni Miguel habang papasok sila sa gym. Daddy, you hold Angela's hand. Ani Gabi kay Miguel. Kumunot ang noon ni Miguel. Huh? Why princess? Tanong nito. Namula lang si Angela at pinandilatan ng mata si Gabi ng pasikreto. Because she will be my mom for today. We already talked about this, Daddy. Nakanguso na ngayong sabi ni Gabi. Tinignan naman ni Miguel ng isang makahulugang tingin si Angela na tila nagtatanong kung ayos lang ba. Kaagad namang tumango si Angela na may namumulang pisngi. Sino ba naman siya para tumanggi? Siyempre, papatusin na niya ito. At wala siyang alam na kinausap na pala niya ang daddy nito. Kinikilig tuloy siya. Ninisihan tuloy ni Angela si Gabi ng pasikreto. Tinaasan lang siya ng kilay ng bata kahit ang totoo ay parang nangingiti naman ito. Okay, princess. Ani Miguel bago kunin ang kamay ni Angela. Tila na conscious naman bigla si Angela. Hindi naman siya pasmado pero nakakahiya pa rin. Sa sandaling nagdao pa mga palad nila ay tila na kuryente sila pareho na nagkatinginan muna. Bago kapwa nag-iwas ng tingin, parang nagkahiyaan bigla. Bago sila pumasok sa gym, nagpalista muna sila sa may entrance. Mr. and Mrs. Santiago with Gabriela Santiago? Tanong ng tagalista. Yes, that's us. Si Miguel ang sumagot. Ngumiti ang babae. Wow, akala talaga namin single ka pa, Mr. Santiago. Makikita tuloy ng mga kababaihan dito na taken ka na. They will feel sad about this. Mapagbirong sabi nito. Well, they should back off. I have my mommy here who will get mad if they make papansin to my daddy. Malditang sabi ni Gabi. Feel na talaga ni Angela ang pagiging asawa ko ni Miguel. Pinagtitinginan sila sa loob pero nawala na rin siya ng pakialam. Lalo pa nang ang kamay ni Miguel na hawak lang sa kamay niya kanina ay dumampi na sa bewang niya. Parang gusto na lang niyang tumili. Nag-start na ang game. Energetic si Gabi. Talaga namang very supportive ang bagets. Lalo pa nang maglaro sila ng sack race. Si Gabi ang may pinakamalakas na cheer. Go Daddy! Go Mami! Cheer nito sa starting line. Siyempre kahit naman kilig na kilig si Angela, talaga namang competitive siya. Gusto na niyang tumili dahil dikit na dikit sila ni Miguel ngayon. Dahil nakapaloob sila sa sako habang sabay na tumatalon. Ang kamay ni Miguel ay nakaalalay sa likod niya para hindi siya matumba. Natatawa na lang si Angela dahil nang marating nilang starting line ulit para makuha si Gabi, ay mas dumoble pa ang bilis nilang lumundag para umikot sa cone. At sa huli, itinanghal silang winner sa unang game. Yay! Yay! We did it! Tuwang-tuwang sabi ni Gabi at nagtatatalon. Natawa na lang din si Miguel at Angela. Dahil sa kalikutan ni Gabi, hindi nila namalayan pang nasa loob pa pala sila ng sako. Nagkadikit si Miguel at hindi sinasadyang magdikit din ang kanilang mga labi. Nakalimutan na si Gabi na nakatingala pala sa kanila. Yee! Tukso pa ni Gabi sa kanila na ikinapula ng pisngi nila pareho. Gusto na talagang tumili ni Angela sa tuwa. First kiss niya yun. First kiss. At napunta sa lalaking pinakamamahal niya. Masyado na yata siyang pinagpapala ni Lord dahil pinagkaloob niya sa kanya ang biyayang pinakaasam-asam niya simula pa noon. Sali ulit tayo, Mami, Daddy! Hindi na sila nakatanggi pa nang hinila na naman sila ni Gabi na sumali sa iba pang games. Sobrang enjoy na enjoy ito hanggang sa matapos ang program dahil may presentation pa silang hinanda. Sumayaw lang naman sila at halos bumanghalit sa tuwa si Angela dahil parang stick si Miguel. Dahil hindi naman ito marunong sumayaw. Ngayon napatunayan ni Angela na wala talagang perfect na tao. Let's take a picture.
Pag-aya bigla ni Miguel kung saan ang photo booth. May frame itong design na may nakasulat sa baba na #Happy Family. Family picture! Tili ni Gabby na nagpakarga na kay Miguel at Angela. Ngumiti silang tatlo sa photographer at nagpakuha na ng letrato. Natapos ang araw na yun na tila walang kapaguran si Gabby. Nagulat pa nga si Angela nang pauwi na sila ay mismong sa kandungan niya umupo si Gabby, kahit usually naman ay sa backseat. Dahil doon, nakapanyang likod nitong basa ng pawis. Nag-alala naman si Angela dahil baka matuyuan na ito ng pawis, kaya kaagad niya itong pinilitan ng damit at nilagyan ng pulbo. Habang ginagawa niya yon, hindi maiwasang mapatingin ni Miguel sa kanilang dalawa. May kung anong humaplos sa puso niya nang makita ang kislap sa mga mata ni Gabby. Ngayon na lang niya ulit nakitang ganun kasaya si Gabby, yung walang inaalalang iba. And he couldn't help but to feel guilty knowing that his failed marriage affected her so much. Nang makauwi sila sa mansyon, ay hindi na sila nagulat pang tulog na si Gabby sa sobrang pagod. Kaagad itong dinala ni Miguel sa kwarto nito. Sumama naman si Angela para madala ang ilang gamit ni Gabby. Nang masiguradong ayos na si Gabby, tumingin si Miguel kay Angela. "Can we talk, Angela?" Kumurap-kurap si Angela. Sinigurado kung tama ba siya nang narinig. Pero nang makitang tila nag-aabang ng sagot si Miguel ay napatango na lang siya. Sige po. "Come with me sa library tayo. Would that be fine with you?" "Yes, sir." Sa library nga sila ng mansyon pumunta. Halos malula pa si Angela sa lawak noon pero kaagad ding nawala doon ang tingin niya nang pinaupo siya ni Miguel sa sofa. Umupo rin si Miguel sa tabi nito. May konting espasyo sa gitna nila pero dahil nakabukaka ang hita ni Miguel, halos magkadikit na rin silang dalawa. Ano pong pag-uusapan natin, sir?" Tanong ni Angela para mawalang atensyon niya sa closest nilang dalawa. May kung anong kuryente kasing dumadaloy sa ugat niya, sa simpleng pagdampi lamang ng balat nila, kagaya lamang ng nangyari kanina. Pero masarap sa pakiramdam yon. "Wag mo na akong ipo, Angela. And don't call me sir. Dalawa lang naman tayo rito." Sige po. I mean, Miguel." Sabi ni Angela na hindi nakakalma. First name basis na sila ngayon. "What I want to say is, I already know you, Angela. I know you before you could even step here in my house." Napatuwid ng upo si Angela at naguguluhang tumingin kay Miguel. Anong ibig mong sabihin?" Kabadong tanong niya. Who wouldn't know the self-made and successful woman who established her own clothing company? Sikat na sikat ka sa business world. Sagot ni Miguel na may konting ngiti sa mga labi. "And it really makes me wonder why you suddenly changed your path and applied as my daughter's nanny." Napakagat si Angela ng ibabang labi. Mukhang mabubuking pa yata siya nang wala sa oras. Ano kasi, gusto ko lang mag-try ng something new. Alam mo na, nakaka-bored ang life. Pagrarason niyang may peking ngiti. Tumangutangulang si Miguel. "Well, the truth is, hindi lang kita kilala sa business world. I know you personally, Angela. Matagal na." "Ano? Teka, paano?" Nagsimula nang maguluhan si Angela. "Kilala mo na ako noon pa?" "Of course. You were my schoolmate before. Paano kitang makakalimutan?" Natawa ng bahagya si Miguel. Parang gustong maiyak sa tuwa ni Angela. Kilala siya ni Miguel noon pa. All this time, akala niya parang hindi siya nag-i-exist sa mundo nito. Pero ngayon, narinig niya ito sa kanya ngayon. Parang lumulutang siya sa langit. Hindi tuloy niya maapuhap ang tamang salitang sasabihin at nananatiling tahimik. "You were quiet. Mas gugustuhin mong mapag-isa. But I always noticed you. Kasi kakaiba ka. And I have to admit this. I planned on courting you before. Kaso natorpe ako. Achiever ka. Baka marumihan ko lang reputasyon mo sa school." Natatawang sabi ni Miguel at napakamot pa sa batok na pailing-iling. "And then, I lost my chance. After graduation, hindi na kita nakita. I got busy with other things. Nakabuntis. I got married but it failed eventually. I've made a lot of wrong decisions in life. Pero hindi ko pagsisisihan na dumating si Gabby sa buhay ko." Napatingin tuloy si Angela kay Miguel. Hindi niya ina-expect to.
At talagang nag-open up ito ng tuluyan. At goodness, liligawan siya dapat nun. Grabe naman tong nilalaman niya ngayon. Hindi niya alam kung papaano siyang kakalma sa harapan ni Miguel. Bakit hindi mo tinuloy ang manligaw? Lakas loob na tanong ni Angela. Because I'm ashamed. Wala akong kayang ipagmalaki sa'yo. Itong yaman ko ngayon, galing to sa pera ng parents ko. I just inherited it. Nakakahiya kung sa akin ka lang mapupunta. Dapat, tinry mo pa rin. Sumugal ka sana. Paano pala kung parehas tayo ng nararamdaman? Ang laking sayang nun, Miguel. It's fine. And besides, wala ka namang nararamdaman sa akin ng mga panahon na yon. Umiiling-iling siya na tila natatawa. Napatangan na lang si Angela kay Miguel. Hindi na niya napigilan pang sariling kamay. Hinampas niya ito sa balikat. Bakit ang bobo mo? Dapat sumugal ka pa rin noon. Gusto na kita noon pa eh. Isang beses lang, Miguel. Isang beses mo lang ako niligtas nun sa mga nambubuli sa akin pero tumatak ka na sa puso't isipan ko. Hindi ka na nga natanggal pa eh. To the point na kahit may negosyo na ako, eto, pinatos ko pa rin ang trabaho bilang nani ng anak mo. Ganun ako kabaliw na baliw sa'yo. Hindi na natapos pa ang mahabang litanya ni Angela nang bigla na lang siyang hilahin ni Miguel at niyakumos ng isang matamis na halik. Tumagal yun ng ilang segundo at nang sandaling naghiwalay ang kanilang mga labi ay parehas na silang namumula. So, it was mutual all along? Gusto mo na rin ako noon pa? Tila hindi makapaniwalang sabi ni Miguel na may mapaglarong ngiti sa labi. Just so you know, hindi ka rin naalis sa isipan ko simula pa noon. Nag-iwas ng tingin si Angela. Huwag kang magsinungaling ng ganyan. Nagkaasawa ka nga eh at nagkaroon ng gabi. Do wala naman akong nakikitang masama sa pagkakaroon mo ng anak. Pero imposible namang wala kang nararamdaman kahit katiting lang sa sarili mong asawa. It was just a one-night stand. Ang kaso hindi ako naging maingat. But it was all in the past. Don't worry, I'm a free man now. Walang magiging problema. Talaga ba? Paniniguradong tanong ni Angela. Yeah, and Gabby is fine with you, right? Oo naman. Maldita lang yung anak mo pero mabait naman. Close na kaya kami ngayon. Nagmamayabang na saad pa niya. Ngumisi si Miguel. I can see that. This is the first time that Gabby likes someone I date. Tss, ang dami mo na sigurong dinate. Matabang na sabi ulit ni Angela. Hindi niya maiwasang makadama ng selos bigla. I will not deny that. I really tried dating before since I wanted to look for someone that Gabby will like as a mother. But I always fail. Laging kinakaaway ni Gabby ang mga dinidate ko kapag pinapakilala ko na sila sa isa't isa. Sagot ni Miguel bago napabuntong hininga. Buti na lang maldito si Gabby. Kung hindi baka may mommy number 2 na siya ngayon. Nangingiting wika ni Angela. Speaking of mommy, nasan ba yung biological mommy niya? Napairap bigla si Miguel. I don't care about that woman anymore. She's just after my money. Masaya na yun ngayon sa piling ng mga lalaki niya. Wala ka na ba talagang feelings sa kanya? I never had feelings for her, Angela. Si Gabby lang ang rason kung bakit kami nagpakasal noon. I tried making our marriage work, despite starting it in the wrong way. Pero siya itong patuloy na gumagawa ng rason para magkasira kami parehas. Until eventually, I got tired of it. We chose to live in separate ways. Si Gabby, hindi ba niya hinanap ang mami niya? Siya kasi ang pinaka-apektado rito. Nag-aalalang wika ni Angela. Hindi niya hinahanap ang mami niya. But I know, deep inside her, she's yearning for a mother figure. Kaya Angela, if you can't accept her, tanggap ko siya. Putol niya sa sinasabi ni Miguel. Tanggap na tanggap ko siya, Miguel. Kasi parte siya ng pagkatao mo. Mahal kong lahat sa'yo. At hindi naiiba si Gabby doon. Seryosong saad niya. Napatitig ng matagal sa kanya si Miguel. Tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Oh goodness, what took you so long to come back in my life again? Hinila ni Miguel si Angela sa isang mahigpit na yakap. Naging mainit ang gabing yun para sa kanilang dalawa. Nag-isa ang kanilang mga puso at katawan na nagsusumigaw ng parehas na damdamin. At matapos ang gabing yun, mas naging malapit pa sila.
At habang lumilipas sa mga araw, ramdam na ramdam ni Angela ang pagmamahal ni Miguel sa kanya. Habang nagdidilig si Angela ng halaman ay nagulat siya nang bigyan siya ng nanunuksong ngiti ni Doray. Iba yung ngiti mo ngayon ah. Parang ngiting... Tila may mapanuksong sabi ni Doray. Ngiting ano? Kuryosong tanong naman ni Angela. Ngiting nadiligan. Doray, ano ba yung pinagsasasabi mo? Nahintatakutang sabi ni Angela pero pulang-pula naman ang kanyang pisngi sa hiya. Nadiligan ng tubig? Siyempre mainit ang panahon kaya masarap madiligan ng malamig na tubig. Ikaw ha? Bakit? May iba kang iniisip ano? Tukso pa ni Doray at pabirong tinusok ang tagiliran ni Angela. Wala. Usus. Halatang halata naman girl. Bulag na lang hindi makakakita kung paano kayo magpalitan ng malagkit na titig ni Sir Miguel. Hindi naman kami tutol. Ano ka ba? Nakakatuwa nga kasi parang blessing in disguise ka sa mag-ama. Ibang aura nila ngayon. Sagot ni Doray. Bakit? Paano ba sila nun? Ayun nga. Si Gabi madalas magmaldita yan. Pero hindi ko alam kung ano bang napakain mo dun at bumabait sa'yo. At si Sir Miguel naman laging seryoso. Minsan nakakatakot na nga siya pero pogi pa rin. Pagbibiro ni Doray. Sinamaan ang tingin ni Angela si Doray. Talaga ba? Pogi siya? Sarkastikong tanong niya at tinaasan ng kilay. Natatawang hinampas ni Doray ang braso ni Angela. Charot-charot lang. Sa'yo na si Sir Miguel no? Ano ka ba? May iba pa naman akong crush. Naiiling na lang si Angela bago nagpatuloy sa pagdidilig ng halaman. Hindi naman na siya dapat gumagawa ng mga gawaing bahay kasi dapat ang focus niya ay kay Gabi lang. Pero tulog pa kasi ang malditang bata kaya hindi pa siya busy. At bukod pa ron, ayaw ni Miguel na napapagod siya. Sa kaisipang yun ay namula na naman siya. Ay, hindi niya inaakalang mararating niya ang ganitong punto. Parang pinapaboran talaga siya ni Lord. Ang lalaking mahal na mahal niya ay napasa kamay na niya. Sana tuloy-tuloy na ito at wala nang makakapigil pa sa kanila. Pero mali siya. Talagang meron at meron pa ring susubok sa kanila. Isang gabi, naalimpungatan si Angela sa ingay mula sa sala na hindi na niya napigilan pang bumangon pa. Mahimbing pa naman ang tulog nila Doray at Petrina sa kabilang kama. Kaya nagdahan-dahan siyang lumabas sa maid's quarter at kaagad niyang pinuntahan ang pinagmumula ng ingay. Parang mga taong nagtatalo. Wala ka nang babalikan dito. Just get lost and never come back again, Gwen. No, Miguel. Magbabago na ako. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Ikaw lang ang lalaking minahal ko ng ganito. And what makes you think that I'll believe you this time? Huh? Ilang beses mo na bang sinabi yan? Hindi mo naman tinutupad. Umalis ka na lang. What about our daughter? I want to see her. Gabi. For Pete's sake, tulog ng anak ko. At simula ng pinili mong lalaki mo, nawalan ka na rin ng anak. Hindi ko hahayaang malapitan mo pa si Gabi. I'm her mom. Karapatan kong makita siya. Whatever you say. Subukan mo lang lapitan ng anak ko. Makikita mo kung paano ako magalit. I will not hesitate to sue you for real. Natahimik naman ang babae. Nagtago lamang sa pader si Angela habang pinakikinggan ng dalawa. Ilang sandali lang ay wala na siyang narinig pa at nakarinig na lang ng yabag papalayo. Doon napagtanto niya na baka umalis na ang babae. Sinilip niyang muli si Miguel at nakitang tila problemado na ito. Napasabunot siya sa sariling buhok at napapikit ng mariin. Naisipan niyang lumabas na sa pinagtataguan at linapitan ito. Miguel. Tila nagulat pa ang lalaki at napaigtad ng konti. Pero sinuklian siya ng isang malumanay na ngiti. Hey, bakit gising ka pa? Narinig ko kasi kayo eh. Pag-amin ni Angela. Nabura tuloy ang ngiti ni Miguel. Sorry about that. Masyado bang malakas ang pagtatalo namin? Tila nahihiyang tanong nito. Tumango si Angela. Siya ba yun? Yung dati mong asawa? Bumuntong hininga si Miguel. Yes, that's her. Gusto niyang makipagbalikan. Don't worry, hindi na mangyayari pa yun. Paniniguradong wika pa ni Miguel bago hinila ng dahan-dahan si Angela sa isang mainit na yakap. I have you and Gabby. You both are already enough in my life.
Hindi ko siya kailangan. Sinuklian na lang din niya ng yakap si Miguel. Sa pamamagitan man nun ay mawala ang pangamba nito. Sinamahan niya ito hanggang sa kumalma siya bago siya bumalik sa kwarto niya. Linggo ng kinabukasan, maagang gumising si Angela dahil magsisimba sila. Oo, isasama siya ni Miguel at Gabby. Pero naalarma siya bigla nang marinig ang tila iyak ni Gabby sa sala. Dali-dali siyang nagpunta doon at nakita ang babaeng kaaway ni Miguel kagabi. Sa natatandaan niya, Gwen ang pangalan nito. I told you, Gabby, ako lang ang dapat na mami mo. Hindi ka dapat pumapahig na may ibang babae yung daddy mo. Ilang ulit ko ba yung sasabihin sa'yo? You're not listening to me, you brat! Tila nagpanting ang tenga ni Angela sa sinabi ng babae na akmang papaluin na ang umiiyak na si Gabby. Pero mabilis niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Hindi mo dapat sinasaktan ng bata. Mariing wika ni Angela sa seryosong tinig. Kaagad naman niyang hinila si Gabby sa likuran niya na nangunyapit pa sa likod niya at isinubsob doon ang luha ang mukha. And who are you? Are you Miguel's new flavor of the month? Taas kilay na tanong nito. Hindi naman maipagkakailang maganda ito. Pero umaalingasaw ang masamang ugali ng babae na hindi maiwasang magalit ng husto ni Angela. Kahit ano pa ako ni Miguel, mali pa rin niyang ginagawa mo. Sinasaktan mo na siya eh. Tumawa ito ng sarkastiko. Just so you know, I am her mother. At alam ko kung anong makakabuti sa kanya. It's my way of disciplining her. Kaya wag kang nakikialam. Makakabuti? Sa nakikita ko parang nakakasama naman. Hindi iyak ang bata kung hindi mo nasasaktan. And who are you to question my parenting? Anak ko siya. So stop acting like you're her overprotective mom. Nagpapaawa lang ang bata at kailangan ng disiplina. Kaya habang maaga pa, pinuputol ko ng sungay dahil mahilig na siyang sumuwag sa akin ngayon. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi gawain ng isang mabuting ina yung ginagawa mo sa anak mo. Mas lumakas pa ang iyak ni Gabby habang humihigpit ang hawak nito sa damit ni Angela sa likod nito. Tila natauhan doon si Angela at kaagad tinalikuran ng ex-wife ni Miguel. Kaagad niyang kinarga si Gabby at pinatahan nito sa kanyang balikat. Akmang aalis na sana si Angela kasama si Gabby doon nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Miguel na pababa sa hagdan. Halatang nagmamadali itong bumaba dahil may tumutulo pang butil ng tubig sa buhok, pababa sa suot nitong sky blue na long sleeves. Anong nangyayari dito? Matalim na tanong nito bago tapunan ng masamang tingin si Gwen. What are you doing here again, woman? Hindi pa ba malinaw ang naging usapan natin kagabi? Na hindi ka na dapat nagpupunta pa rito? Miguel, it was just a misunderstanding. Tanungin mo pa ang anak natin. I was just disciplining our daughter. But that woman came. Sino ba siya? Ano bang alam niya sa pagiging magulang? Sagot ni Gwen na dinuduro si Angela. Parang nag-aapoy na galit ang mga mata ni Miguel doon. Ngayon nagpapakaina ka na sa anak ko? Why didn't you do that a long time ago? At yung dinuduro-duro mong babae ngayon, ang siyang babaeng mas nagpakaina pa sa kanya kesa sa'yo. Siya rin ang babaeng mahal na mahal ko. What? Ipinagpalit mo ako sa babaeng yan? Kaya pala gustong-gusto mo na akong alisin sa buhay ng anak natin. Matagal na kitang gustong alisin sa buhay namin ng anak ko, Gwen. You can't do that, Miguel. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang anak ko. Stop it, Gwen. Just leave before I call the security to pull you out of here. Ayaw na ni Angela na marinig pa ang pagtatalo ng dalawa. Lalo pa at mas lalo lamang umiiyak si Gabby. Kaya dali-dali niyang iniakyat ang bata pabalik sa kwarto nito. Nang mailapag ni Angela si Gabby sa malambot na kama, ay kaagad niyang pinahid ang luha nito sa pisngi. Parang nilalamutak ang puso niya sa nakikita niya sa bata ngayon. Tahan na bibi ko. Sige ka, papangit ka niyan. Malumanay na wika niya kay Gabby. Tiningala siya ni Gabby. Sabi po ni Mami, bad daw ako. Ha? Hindi ka bad. Kung ano man ang sinabi sa'yo ng mami mo, huwag kang maniniwala, okay? Bad daw ako kasi hindi ko siya sinusunod. She told me before that I shouldn't be nice to those girls my daddy had dated before. Kaya tinataboy ko sila at pinagmamalditahan. Sabi pa nito. Kumunot ang noon ni Angela. So ito pala ang pinagmulan ng pagiging maldita ni Gabby. Dahil sa sulsol ng ina niya mismo.
Nilalason niya ang isip ng bata. Mas nadagdagan lang lalo ang galit niya sa dating asawa ni Miguel. Wala kang kasalanan, okay? Tumango si Gabby. Sana ikaw na lang talagang naging mami ko. Kasi hindi mo ako sinasaktan. Dagdag pa nito na halos ikalaglag ng panga ni Angela. Dahil sa sinabi nito ay parang napalitan bigla ng tuwa. Ang galit sa puso niya sa simpleng sinabi nito. She would love to be Gabby's mother. Kung ganun lang sana kadali yun. Oh, Gabby. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan ng tuktok ng ulo nito. Ipinalibot naman ni Gabby ang munting kamay nito sa bewang niya. I don't really like you at first but you're the first woman who showed care towards me. Kasi yung ibang babae na dumaan sa buhay ni Daddy, pinaplastic lang ako. They're all fake. You're the most genuine one and acted like my real mom talaga. Gabby, gusto mo ba talaga akong maging pangalawang mommy? Lakas loob na tanong niya at marahang sinapong muli ang pisngin nitong namumula dahil sa pag-iyak. Of course, can I call you mama instead? I'm tired of calling you by your name. It's too long. Nakangusong sabi ni Gabby. Napatawa ng konti si Angela. Pwede mo akong tawaging mama, Gabby. Gustong gusto ko yan. Sa wakas ay ngumiti na rin si Gabby. Mukhang tuluyan na nitong nakalimutan ng nangyari kanina. Successful si Angela sa pangdidistract dito hanggang sa nakatalugan na nito. Nasa kandungan niya si Gabby at nakayakap sa leeg niya habang ang mukha ay nasa balikat niya. Mahimbing na ang tulog ng bata. Ang plano nilang dapat na magsimba ay hindi na natuloy pa. Nagulat si Angela nang makarinig siya ng katok sa pintuan. Kaagad niyang binalingan ng pinto na bumukas at iniluwanan si Miguel. Kaagad na pangiti ang lalaki nang makita silang dalawa. Shh! Huwag masyadong mag-iingay dahil baka magising to. Napagod na sigurong umiyak. Ani Angela sa marahang boses. Huminga ng malalim si Miguel bago naupo sa likuran ni Angela. Ipinahinga nito ang mukha sa kabilang balikat naman nito na may malamlam na mga mata. I'm sorry for what happened earlier. Ani Miguel sa marahan ding boses. Ang kamay nito ay nasa likod na ni Gabby. Hinahaplos yon ng marahan. Wala ka namang kasalanan doon. Ako nga ang dapat na mag-sorry kasi talagang nawalan ako ng pasensya kanina. Hindi ko na kasi napigilan pang sarili kong sagot-sagutin siya sa harap na mismo ni Gabby eh. Sabi pa ni Angela. No, you don't have to say sorry. I'm actually thankful to you for defending my daughter. Ani Miguel. Wala yun. Uminit lang talaga yung ulo ko kasi umiiyak na si Gabby eh. Tumango ng marahan si Miguel. Tahimik sila mga ilang segundo ang lumipas habang ang tanging naririnig na lamang sa loob ng kwarto ay ang tunog ng aircon. Hanggang sa si Miguel na mismo ang pumutol ng katahimikan. My daughter loves you, sabi ni Miguel. I can see in her eyes that she wants you to be her second mom. Nasabi nga niya sa akin. She did? Hindi makapaniwalang tanong pa ni Miguel. Tumango si Angela. Oo, nasabi rin niyang kaya niya pinagmamalditahan ng mga naging babaeng dinidate mo noon dahil utos yun ng mami niya. Natahimik muli si Miguel pero base sa paghinga nito, parang nagpipigil lamang ito. I didn't know that. Anya, don't worry. I already banned her from going here. Kinausap ko ng security ng subdivision para mapigilan siya kung sakali mang magtangka siyang pumunta ulit dito at manggulo. Mabuti naman kung ganon. Baka mas lalo lang makasama kay Gabby eh. Mukhang na-stress ang bata dahil sa sarili niyang ina. May awa sa tinig ni Angela na binalingan ng mahimbing na tulog na si Gabby. Gwen really has her own way to ruin everything. Maybe we could have a short vacation just to forget what Gwen did. How does that sound to you? Tanong muli ni Miguel. Binalingan ni Angela si Miguel. Ayos lang ba yun may pasok ka pa sa trabaho. Pati si Gabby may pasok din sa school. I could do something about that. I can talk to Gabby's teacher and excuse her for a week. Pwede rin naman akong mag-work from home since paperworks lang naman ang tinatrabaho ko ngayon. I'm done closing deals with some businessmen. Napatawa ng konti si Angela. Nax, prepared na prepared ah. Ngumisi lang si Miguel. Well,
I'd like to pamper my wife and daughter. Is that wrong? Nahigit ni Angela ang hininga sa paraan ng pagtawag nito. Wife ka dyan. Kung ano-ano namang sinasabi mo. Doon din naman ang punta natin, Angela. Paniniguradong sabi ni Miguel. Rumolyo lang ang mga mata ni Angela kahit ang totoo ay nangingiti na talaga siya. Mukhang matutupad na rin sa wakas ang hinihiling niya. Magiging misis na siya ni Miguel. Kagaya ng plano, natuloy nga ang bakasyon nila. Silang tatlo lang ang nagpunta at supportive naman sila Petrina at ilan pang kasambahay na may iiwan. Sa isang rest house ni Miguel sila pupunta sa Batangas. Malapit din sa beach kaya perfect na lugar kung saan pwedeng mag-relax. I'm so excited! Magpupulit ako ng maraming seashells, Mama! Na-excite na wika ni Gabby habang kandong siya ni Angela. Mama na ang tawag sa kanya ngayon ni Gabby at gustong-gusto naman yun ni Angela. Nagmamaneho na si Miguel papuntang rest house. Parang walang kapaguran si Gabby dahil kanina pa siyang pakanta-kanta sa biyahe. O sige, sasamahan kita. Nakangiting wika ni Angela habang inaayos ang buhok nito. And we will build a sandcastle. Let's take a lot of pictures too. Humagikik si Angela. Sure, gagawin nating lahat yan. Aba, kayo lang ang nagpaplano ah. Am I not included in this trip? Kayo lang ang nagde-decide. Kunyaring may pagdatampo sa tono na sabi ni Miguel na ikinatawa ni Angela at Gabby. Siyempre kasama ka, Daddy. Ikaw na nga lang yung tagakuha ng pictures namin eh. Sabi ni Gabby. Patawa-tawa silang bumiyahe hanggang sa narating na nila ang rest house. Talagang malapit nga sa dagat ang bahay. Kahit mainit ang sikat ng araw, presko naman ang hangin kaya nagtatakbo na si Gabby sa buhanginan na tumatalon-talon pa. Nang makapasok na sila sa kabahayan, hindi maiwasan ni Angela ang mamangha sa ganda. Hindi naman ito ang unang beses niyang makatapak sa ganito kagandang property. Pero iba ang pagkamangha niyang yon. Siguro dahil hindi na siya mag-isa ngayon, kasama na niya ang pamilya niya. Pamilya. Kailan nga ba niya naisip ang salitang yon nang makasama lang niyang mag-amang sila Miguel at Gabby? Hindi na niya alam pa. Basta ang gusto niya lang sa mga oras na to ay pahalagahan kung anong meron siya. Kagaya nga ng sinabi ni Gabby ay nagpulot nga sila ng shells sa tabing dagat. Enjoy na enjoy ito lalo pat magkaparehas sila ng swimwear. Parehas na two-piece white swimsuit ang suot nila ngayon habang naglalakad sa tabing dagat. OMG! Puno na siya, Mama! Bulalas ni Gabby sabay turo sa boteng pinaglalagyan niya ng mga napulot na shells. Do you think Yaya Petrina and Yaya Dore would love this? I would give ko na lang po sa kanila at wag nang gawing bracelet. Pinisil ni Angela ng marahan ang namumulang pisngi nito. Oo naman, basta galing sa'yo. Magugustuhan nila yan sigurado. Yehey! Napahalakhak si Angela bago natuon muli ang tingin sa dagat nang marinig ang hampas ng alon. Sakto naman nakakaahon lang ni Miguel mula sa pagligo. Naka-summer shorts lang ito at walang pang itaas. Kaya expose na expose ang namimintog nitong abs. Halos kumikinang naman ang mga mata ni Angela dahil natatamaan ito ng sikat ng araw. Nawala lang siya sa focus doon nang marinig ang munting halakak ni Gabby. Si Mama nakatingin sa abs ni Daddy. Tudyo niya na ikinapula ng pisngi ni Angela. Kaagad namang nag-iwas ng tingin si Angela. Hindi mainit kasi kaya ganyan. Sagot na lang niya kahit malabong lumulusot. Mas lalo lamang siyang namula nang lumapit sa kanila si Miguel at kinarga si Gabby. What did I just heard? Your mama is looking at my abs? Nanunuyang tanong ni Miguel na ngayon ay nakangising bumaling kay Angela. Hindi nga totoo yun. Baka namamalikmata ka lang, Gabby. Sagot ni Angela. Oh honey, you're free to stare at it as long as you want. Pwede mo rin namang hawakan kung gusto mo. Sa'yo ko lang ipapahawak to. Dagdag pa ni Miguel. Puro ka nga kalokohan eh. Tumigil ka na nga. Para makawala sa pangaasar na mag-ama, ay pumasok na lang ulit si Angela sa loob ng bahay. Inasikaso na lang niya ang magiging tanghalian nila. Nagluto siya ng sinigang na hipon na paborito rin ni Miguel at Gabby. Nagluto na rin siya ng ibang putahe na magugustuhan nila. Makalipas ang isang oras ay mukhang tapos na ang maglaro sa dalampasigan ng mag-ama dahil nakarinig na siya ng boses nilang papasok sa bahay. Kaagad niyang inihanda ang tuwalya para kay Gabby dahil paniguradong basa ito mula sa pagtatampisaw sa dagat. Mama!
Sigaw ni Gabby na tumatakbong sinalubong si Angela. Si Daddy, inaasar akong bungi. Sumbong nito. Pigil ni Angela ang hindi tumawa dahil totoo naman ang sinasabi nito. Walang front teeth si Gabby pero normal lang naman yun sa bata. Nakakatawa lang talaga pero cute pa rin naman. Hayaan mo, hindi natin siya bate. Wika na lang ni Angela bago niya balutin si Gabby ng tuwalyang dala niya na parang isang lumpia. Tinapunan ni Angela ng tingin si Miguel. Ganun pa rin ang ayos nito. Walang pang itaas pero kunwari, hindi nga nila ito bate. Kaya pa kunyaring inirapan niya rin ito. Ako rin mama, I'm wet too. Punasan mo rin ako. Nanunuyang sabi ni Miguel. May kamay ka naman. Punasan mong sarili mo. Suplada ko noon na sabi niya rito na ikinabungis-ngis ni Gabby. Wow, my girls are teasing me now ha? Kinakawawa niyo na yata ako eh. Hindi na nila pinansin pa ang ungot ni Miguel at sabay sila ni Gabby na pumasok na ng tuluyan sa loob para makapagbanlaw na ito at makapagpalit. Matapos noon, sabay-sabay na rin silang nag-lunch. Kinaumagahan, nag-try sila ng iba't ibang activities at nagpasyal-pasyal. Kagaya nga ng sabi ni Gabby, si Miguel nga ang naging photographer nila. Wala naman itong reklamo na kumuha ng pictures nilang dalawa ni Gabby. Punong-puno ng kasiyahan ang araw na yon, maging ang sumunod na mga araw. Sobrang saya na hindi nila namalayan pang mabilis na dumaloy ang mga sumunod na araw. At dumating ang trahedyang hindi nila inaakala. Isang araw, matapos nilang bumalik sa Maynila, naisipan ni Angela at Gabby na isurprise si Miguel sa opisina nito at bisitahin siya. Pero bago yon, dumaan muna sila sa isang restaurant para makapag-take out ng magiging lunch nila. Si Angela na ang nagpresenta na bumili habang naiwan si Gabby, kasama ang driver na si Joey. Pabalik na siya sa kung saan nakapark ang kotse at nagulantang siya sa nakita. Si Joey ay nakahandusay na sa sahig at bukas na at basag na ang bintana ng sasakyan. Tila may pwersahang kinuha sa loob. Gabby! Gabby! Sigaw ni Angela at nabitiwan na ang bitbit na pagkain nang makitang wala nang bata doon. Diyos ko! Gabby! Nanginginig na sigaw niya sa pangalan nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at tinawagan si Miguel. Ilang ring lamang ay kaagad na itong sumagot. Angela, Han, I'm in the middle of an important meeting. Ano ba yon? Ani Miguel sa kabilang linya. Miguel, I'm sorry. Hindi makalmang sabi ni Angela. Si Gabby kasi. Gabby? What happened to our daughter? Hindi ko na alam eh. Basta iniwan ko siya sa kotse kasama yung driver para bumili ng pagkain. Plinano kasi naming sorpresahin ka pero pagbalik ko wala na siya. Humihikbi na sabi ni Angela. Narinig pa niya ang pagmumura nito sa kabilang linya at ang pagputol nito sa importanteng meeting na sinabi nito. Wait for me, pupuntahan kita. Calm down, okay? Babalik si Gabby sa atin. Tumangulang si Angela at nawalan na ng lakas at naupo sa gilid. Natatakot siya sa maaring nangyari kay Gabby. May nangyaring masama kay Joey na driver mismo ng kotse nila. Kaya hindi imposibleng baka. Ayaw ni Angela na mag-isip ng masama. Pero sari-saring senaryong namuo sa isip niya. Hindi na niya namalayan pa ang pagdating ni Miguel na kaagad siyang niyakap. Sorry Miguel. Kasalanan ko. Pag-iyak niya sa dibdib nito. No honey, wala kang kasalanan. I already pulled some strings para mas mapabilis ang paghahanap kay Gabby. Pinacheck ko na rin ang mga CCTV. For now, umuwi na muna tayo. Kailangan mo ng pahinga, Kaagad na lang na sumunod si Angela at inakay siya ni Miguel, papasok ng kotse nito. Makailang minuto lamang ay nakarating na sila sa mansyon at sinalubong ng mga kasambahay na nag-aalala rin sa maaaring mangyari kay Gabby. Nang maiupo ni Miguel si Angela sa sofa, ay kaagad itong nagdial ng numero sa cellphone nito. Halos hindi na masundan pa ni Angela ang mga nangyayari dahil habang dumadaloy ang oras ay kinakabahan lamang siya. Uminom ka muna ng tubig girl, huwag ka mag-alala. Para saan pat malditang batang yun. Susungitan lang niya kung sino mang kumuha sa kanya. Pagpapagaan ni Doray sa loob ni Angela. Pinilit na lang ni Angela ang sariling ngumiti para hindi na mag-alala pa ang mga tao sa paligid niya.
Inabot niya ang tubig galing kay Doray at ininom ng konti yon. Nang matapos ang tawag ni Miguel sa kausap sa cellphone, ay kaagad niya itong binalingan. Kamusta? May balita na ba? Nahanap na ba si Gabby? Sunod-sunod na tanong ni Angela kay Miguel. Bumuntong hininga si Miguel at napailing. Not yet. Pero na-check na ng mga tauhan kong CCTV. Anong nakita? Sino ba kumuha kay Gabby? It was Gwen. She forcefully took my princess out of the car. Binasag niya ang bintana ng kotse at pinukpok ng bato sa ulo ang driver. Damn that stupid girl. Galit na ngayong utas ni Miguel. Nabalot naman bigla ng galit ang loob ni Angela. Si Gwen, na ina ni Gabby ang dapat na kumakalinga sa bata, higit pa sa kanino man. Pero sinasaktan niya lang ang sariling anak, nakakakulo ng dugo. Mula sa sariling napatayo si Angela sa kinauupuan. What is it, Angela? Tanong ni Miguel. Walang emosyon niyang binalingan ng lalaki. Sinasagad na ng babae niya ng pasensya ko, Miguel. Patawarin ako ng Panginoon pero baka kung ano nang magawa ko sa kanya't makalimutan kong katotohanang ina pa rin siya ni Gabby. Tila nabigla si Miguel sa sinabi ni Angela. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa maglakad ito papuntang pintuan, palabas ng kabahayan. Where are you going, Angela? Tila kinakabahan na tanong muli ni Miguel. Kahit walang emosyon kasi ang mukha ni Angela ay bakas na bakas ang apoy ng galit sa mga mata nito. Binalingan muli ni Angela si Miguel. Tuturuan ko ng leksyon ng dati mong asawa. Makahulugang sagot niya rito. Bago pa makasagot si Miguel ay nagtuloy-tuloy nang lumabas si Angela. Kahit ilang beses niya pa itong tawagin. Angela! Angela! Wala nang nagawa pa si Miguel dahil nakakapagtaka man. Mabilis kasi itong nawala na parang isang bula. Hinayaan nilang muna niya ito at mas inunang pakikipag-usap sa ilang tauhan. Nakasalukuyang sinusuyod ang buong kamay nilaan upang mahanap ang anak. Samantala, mabilis na nanakbo si Angela sa isang itim na van. Pagkapindot pa lamang niya sa isang button sa hikaw niya. Isa itong specialized na hikaw na iilang tao lamang ang nagmamay-ari. Welcome back, Special Agent Miranda. I thought you'll never come back again. Nakangising bati sa kanya ng babaeng si Vilma na nagmamaneho ng van habang nagpapalit siya ng isang itim na racerback na pinatungan ng bulletproof vest at jacket. Sa ibaba ay itim na jogger pants na may nakasuksok na baril sa holster at kutsilyo. May tumatarantado lang kasi sa pamilya ko eh. Sagot niya rito. Ito ang isang bahagi ng buhay niya na walang nakakaalam. Isa siyang special agent ng isang sekretong organisasyon na pumupuksa sa kasamaan. Matagal na siyang inactive as a member at bihira lang tumatanggap ng misyon. Pero dahil sa nangyari, napabalik na naman siya rito. Kung hindi lang kasi may salahing demonyo ang ex-wife ni Miguel, hindi naman siya ganito. Ready na siyang mag-retire eh. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi niya maipursue masyadong nararamdaman niya kay Miguel. Front niya lang ang malaking negosyo niya para hindi siya paghinalaan na may ganito nga siyang trabaho. Dapat na ba akong magpasalamat dyan sa tumarantado sa'yo dahil sa wakas, bumalik na ang paboritong agent ni Pinuno, sabi pa ni Vilma. Nirorolyo lang ni Angela ang kanyang mga mata. Promise, last na talaga to. At wag na wag mo akong binobola dyan dahil hindi na ako babalik kay Pinuno. Magkakapamilya na nga ako eh at seryoso na to. Oh, ganun ba? Sayang naman. Oo, yung location na trace na ba? Tanong niyang muli. Ah, yes. Hindi mo naman sinabi na itong Gwendy Malantan na palang pinapatrace mo sa akin. Pipitsuging kidnapper pala. Kayang-kaya mo naman to eh. Pinatawag mo pa ako. Abala. Para mawala yung katamaran mo, diba? Malokong sabi ni Angela. Natrace ang lokasyon ni Gwen sa isang abandonadong warehouse sa isang tagong lugar din sa Maynila. Halatang baguhan dahil hindi man lang naghanap ng mas magandang lokasyon. May mga langilan din siyang tauhan na nagbabantay sa warehouse pero hindi naman malaking threat sa kanila. Kaya naman ang sinugod ni Angela ang warehouse ay hindi man lang siya nahirapan dahil magaling siya sa hand-to-hand combat. Napatumba niya ang 3 bantay sa harap ng warehouse na hindi gumagawa ng masyadong tunog. Tawagin mong iba, may nakapasok. Sigaw ng isang kararating lang. Bago pa man ito makatakbo ay nabaril na ito ni Angela sa paa. Pero may silencer para hindi makatunog ang iba. As much as possible,
Ayaw niyang may masyadong madamay dito. Ang gusto lang niya ay may kalalagyan si Gwen para matuto at maisip na mali na ginagalit ang isang katulad niya. Ituro mo kung saan ang boss mo at ang kinidnap niyang bata. Ani Angela sa tauhan ni Gwen na binaril niya sa paa. Tinutukan niya ito ng baril sa ulo. Doon! Sa taas! Sagot nitong nanginginig at tuluyan nang naihisa sa lawal sa sobrang takot. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Angela at tumakbo sa second floor. At sa unang pinto pa lang ay parang nayakumos ng puso niya nang marinig ang pamilyar na iyak ni Gabby. Mama, Danny, get me out of here. Please, I'm so scared na. I'm so scared. Bago pa man siya tumungo sa direksyon na yon, ang pamilyar na lakad ni Gwen ang siyang sumalubong sa kanya. Naiirita na kagad si Angela dahil tila nasa bakasyon lang ito dahil naka-silk robe pa ito at nakabalot ng tuwalya sa ulo. Halatang katatapos lang maligo. Who are you? Kaagad na tanong ni Gwen. Hindi niya kagad namukaan si Angela dahil nakamask din ito ng itim. Ako lang naman ang tatapos sa kahibangan mo. Sagot ni Angela bago ito sinugod at sinuntok sa mukha na ikinadugo ng ilong niya. Damn you! Sigaw ni Gwen bago ng laban at umiwas sa mga sunod-sunod na suntok ni Angela. Dahil baguhan nga si Gwen, hindi man lang tumagal ng ilang segundo ay napatumba na ito ni Angela. Habang sakal-sakal siya ni Angela at nakaupo sa kanyang tiyan, bumaba nang hindi sinasadya ang kanyang mask. So, it's you, huh? Go on, kill me now. And let's all die here. There's a bomb attached on Gabby's fragile body. Nakangising sabi ni Gwen na siyang ikinabilog ng mata ni Angela. Any moment from now on, sasabong na yun. Nanlilisik ang mga mata ni Angela at walang habas na pinagsusuntok ito hanggang sa natanggal ang dalawang ngipin sa harapan. Ilang minuto lamang ay tuluyan na itong pinanawan ng ulirat. Kinuha ni Angela na chance yon upang pasukin ang pintuan kung saan niya narinig ang iyak ni Gabby kanina. Nakalak pa ito kaya wala siyang nagawa kung hindi barilin ang doorknob para mabuksan ito ng tuluyan. At doon, halos mapaiyak siya nang makitang nakatali sa isang upuan si Gabby habang may nakataling bomba dito na umaandar pa ang oras. 2 minuto na lang nasa timer ay sasabong na ito. Mama! Help me, please! Help! Iyak ni Gabby na halatang takot na. Kaagad itong inalo ni Angela at pinunasan ng luha sa mukha. Kalma, Gabby. Ililigtas ka ni Mama, Close ka lang ng eyes mo, okay? Kahit takot na takot, kaagad na tumango si Gabby. Dahil sa kadena ito nakatali at naka-attach doon ang bomba, binaril ni Angela ang kadena para mapigtas ito. Mabuti na lang at may silencer yon, kaya hindi gaanong nagulat si Gabby. Ayaw niyang mag-take ng risk at i-defuse ang bomba. Baka matagalan lang kaya naman nang matanggal yun sa katawan ni Gabby. Kinuha kagad yun ni Angela at inihagis mula sa bintana. At sa gitna ng kagubatan sa likod ng warehouse, sumabog ang bomba. Niyakap niya ng mahigpit si Gabby at hinalikan sa ulo. I'm sorry. I'm so sorry, anak. Kasalanan ko. Ani Angela habang patuloy pa rin na umiiyak si Gabby sa dibdib niya. Akmang tatayo na sila nang makarinig sila ng kalabog sa pintuan. At naging huli na ang lahat dahil ang dugoang mukha ni Gwen ay nakahawak na ng baril na nakatutok sa kanilang dalawa. Do you really think you'll make it out alive here? Sigaw nito. Niyakap lamang ng mahigpit ni Angela si Gabby para hindi makita ang ina niyang tinututukan sila ng baril. No way! Ninakaw mo na ang mag-ama ko sa akin. Wala akong ninakaw sa'yo. Sigaw pabalik ni Angela. Ngumisi si Gwen. Pero bago pa man siya makapagsalita, may kung sino nang pumukpok sa ulo nito na siyang ikinawala niya ng ulirat. Humandusay siya sa sahig na siyang ikinamilog ng mata ni Angela. At doon, nakita niya si Miguel na nakahawak din ng baril. At iyon nga ang pinukpok nito sa ulo ni Gwen na ikinawala nito ng malay. Nagsipasukan biglang kapulisan at nirescue sila. Nawala ng malay si Gabby habang yakap-yakap pa rin ni Angela. Magpapaliwanag ako mamaya. Ani ni Angela kay Miguel dahil halatang nagtatanong ang mga mata nito. Kaagad siyang niyakap ni Miguel at kinuha si Gabby sa kanya.
At doon, tila tinamaan na siya ng pagod. Nagpatianod siya kay Miguel hanggang sa makapasok sila sa kotse. Habang umaandar ang sasakyan, hindi nagsasalita si Miguel at tila binibigyan siya ng panahon para makapagpahinga ng maayos. Dinala siya nito sa ospital. Inadmit si Gabby at kaagad kinonsulto ng pedya. At nagpapasalamat sila na wala man lang kung anong seryosong nangyari sa kanya. Nawalan lang ito ng malay at ipinagdarasal nila na magiging maayos din ito kaagad. "You should get checked too," sabi ni Miguel bago inuko pa ang upuan sa tabi ni Angela. Nasa loob sila ng kwarto kung saan nagpapahinga si Gabby. Hawak-hawak ni Miguel ang kamay ni Angela na parabang pinaparamdam dito na magiging maayos din ang lahat. "Ayos lang ako, Miguel. Hindi na kailangan," sagot na lang ni Angela bago ipinahinga ang ulo sa balikat ni Miguel. Matapos ibigay kanina ni Angela ang report tungkol sa kaso ni Gwen, dumiretso na sila kagad dito kay Gabby. Alalang-alala si Angela kay Gabby dahil baka napano na ito. "Hindi ka ba magtatanong kung bakit ako nauna doon?" Tanong bigla ni Angela kay Miguel. Alam naman niyang nagtataka si Miguel pero nakakapagtaka lang dahil wala itong sinasabi tungkol doon. "I'm gonna wait until you're ready to tell me. You're such a bad eyes for going there alone. Pero hindi ko itatangging sobrang nag-alala ako dahil bigla ka nilang umalis sa mansyon." "Sorry," sabi ni Angela. "Sasabihin ko na sa'yo ngayon din." "Hey, I'm not forcing you, okay? Mas mabuting magpahinga muna tayo mula sa lahat ng bagay. I'll be the one to handle Gwen's case. Don't worry." Ani Miguel. "Ayos lang. Isa akong special agent ng isang sekretong organisasyon na mismong gobyernong may hawak. Layunin naming magparusa ng mga taong halangang kaluluwa. Mga taong patuloy na lumalabag ng batas. Yan lang ang kaya kong ibahagi na ideya sa'yo tungkol sa isa ko pang trabaho." "So, you're not just a businesswoman, huh?" Tila namamanghang tanong ni Miguel. "Oo, at saka tinulungan naman ako ng isa kong trabaho para mapatakbo ko pa rin ng maayos ang kumpanya ko. Front lang yun pero minahal ko na rin ng tuluyan." Hindi na nakapagsalita pa si Miguel pero halatang mangha pa rin ito. Kinaumagahan, nagising na nga si Gabby at iyak ng iyak. Halatang may trauma sa nangyari. Awang-awa silang lahat dahil walang oras yata na hindi nito hinahanap ang daddy niya o si Angela. Hanggat walang yumayakap dito para kumalma, mananatili pa rin itong umiiyak. "Mama, I'm so scared. Ang dami nilang goons," sabi ni Gabby habang umiiyak. "Shh, tahan na anak. Ligtas ka na, Wala nang makakapanakit pa sa'yo kasi nandito lang si mama at daddy." Pag-aalo ni Angela rito. Makailang minuto lang ay tuluyan naman itong hinila ng kaantukan. Sakto namang pumasok si Miguel sa kwarto. Inaasikaso na nito ang pagka-discharge ni Gabby para makauwi na kagad sila. "Did she cry again?" Tanong ni Miguel habang malamlam ang matang nakatingin si Gabby na hiyakap-yakap ni Angela. Tumangulang si Angela habang nagiinit ang sulok ng mga mata. Parang gusto niyang maiyak bigla sa sinapit ni Gabby. Nasa murang edad ay dinanas ng ganitong sitwasyon mula sa sarili pang ina. Naupo si Miguel sa tabi ni Angela at napabuntong hininga. "I will make sure that she would rot in hell. Hindi na siya kailanman makakalapit pa sa atin. I'm sorry that this happened. Wala kang kasalanan. Ginawa mong lahat. Pero si Gwen lang naman itong may masamang budhi dito na mahilig manggulo," sagot ni Angela. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na patuloy pa ring sinisisi ni Miguel ang sarili niya sa lahat ng nangyari. Patuloy lang din namang sinasabi ni Angela na wala siyang kasalanan. "I feel like I'm a bad father for letting this happen to our daughter." "Huwag mong sabihin yan. Mabuti kang ama kay Gabby. Mahal na mahal ka nga ng anak mo eh. At sa tingin mo ba matutuwa siya kapag narinig niya yan mismo sa bibig mo? May mga bagay lang talaga na hindi natin kontrolado. At si Gwen, isa siyang malaking pagsubok na ibinigay ng Panginoon. Mahirap man pero nalagpasan din naman natin yon dahil hindi niya tayo pinabayaan." Hindi maiwasang titigan ni Miguel si Angela. Tila namamangha sa sinabi niya. "You really had your own way to make me feel better, huh?" Natawa lang ng konti si Angela bilang sagot. Nang makauwi na sila sa mansyon, inasikaso sila kaagad nila Petrina na naiyak din
nang makita si Gabby. Nagdesisyon sila Miguel at Angela na ipatingin si Gabby sa psychiatrist. Tuluyan na ngang nag-retire si Angela sa isa pang trabaho niya dahil gusto na niyang lumagay sa tahimik at kay Miguel at Gabby niya lang yun makakamtan. Tumagal ng 3 buwan ang pagtiterapi ni Gabby at sa awa ng Diyos, bumalik na ang sigla sa mukha nito at nakakangiti na rin. Tuwang-tuwa si Angela dahil kahit papaano nakakapaglaro na rin ito. I'm so glad that my princess is fine now, sabi ni Miguel habang nakatanaw sila kay Gabby mula sa playground, kalaro ng iba pang bata sa subdivision. Nakaupo silang pareho sa bench habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Rinig na rinig mula sa kinauupuan nila ang hagik-hik ni Gabby habang nakikipaghabulan sa ibang bata na para bang wala ng iba pang inaalala pa. Para bang wala ng pinagdaanang matindi. Oo nga ang strong na anak ko na yan Proud na sabi ni Angela habang may ngiti sa labing nakatanaw kay Gabby. Malamlam ang mga mata ni Miguel habang nakatitig kay Angela. Inayos niyang tikwas nitong buhok bago patakan ng isang magaan na halik ang ulo nito. Thank you for treating her like your own daughter. Pabulong na wika niya kay Angela. Napatingin tuloy si Angela sa kanya at hinaplos ang panga nito. Hindi naman kasi siya mahirap mahalin. Magaan ng loob ko kay Gabby at mabait din naman siyang bata. At saka tingnan mo nga ang cute-cute niya. Parang babaeng version mo. Nakangiting wika ni Angela. Siyempre naman, manang-mana sa akin yan. Mayabang na wika ni Miguel. Oo na. Tila napipilitang sabi na lang ni Angela. Napahalakhak tuloy si Miguel. But on a very serious note, still thank you for choosing us. I know your other job means a lot to you pero pinili mong lumagay sa tahimik para sa amin ni Gabby. Anya, nagkibit balikat si Angela. Wala yun. Hindi naman big deal sa akin ng pagre-retiro sa trabaho kong yun Inactive na rin naman ako. Sila lang talaga yung ayaw akong pakawalan. At saka matagal ko na itong gustong gawin. Pangarap kong magkaroon ng payapang pamilya. Malayo sa gulo sa trabaho ko. Basta, salamat pa rin. You're a blessing to me and Gabby. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, baka patuloy lang kaming guguluhin ni Gwen. You know what? I've been thinking of putting her to jail before. Pero dahil ina pa rin siya ni Gabby, nagdadalawang isip ako at nakakasama ng loob dahil kung nagawa ko na yun noon, hindi sana hahantong sa ganitong lahat. Ayan ka na naman Sinisisi mo na naman ang sarili mo. Hindi naman ikaw ang problema dito. Si Gwen yun, okay? Si Gwen lang. Pinandilatan niya ito ng mata at marahang kinurot sa tagiliran na ikinahagik-hik ng bahagya ni Miguel. Wala na si Gwen. Nakakulong na siya at mabubulok na dun sa bilangguan habang buhay. Pagsisisihan lahat ng mga maling ginawa niya. Huwag mo namang hayaan na kahit wala na siya rito, may kakayahan pa rin siyang apektuhan ng utak mo, ha? Tumangutango si Miguel. Sorry, I can't help it. Sa akin ka mag-focus ngayon. Ang tagal-tagal na kitang pinangarap Utas ni Angela bago pabirong sinapak ang dibdib nito. Noon pa ako may tama sa'yo. Tagus na tagus sa puso't balon-balunan. Panagutan mo ako, okay? Tumawa si Miguel at hinalik-halikan pa ang pisngi ni Angela. Nakiliti naman si Angela dahil sa papatubo nitong balbas. Pabiro niya itong pinalayo sa mukha niya. Nakakaadik na naman ang mga halik nito. Saan mo ba gusto magpakasal? Tanong kagad ni Miguel na ikinatigil ng paghalakhak ni Angela. Seryoso ka ba dyan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kasal? Kasal talaga? Yes. Ikaw ang nagsasabi dito na pananagutan kita. Pero bakit parang gulat na gulat ka? You know, I can take you to any church or judge right now. Just to marry you. Hindi ko na gustong magsayang pa ng oras. Itatali na kagad kita sa akin habang buhay. Hinawakan niya ang kamay ni Angela at pinatakan ng halik yon. Matagal na kitang gusto. Oh, scratch that. Mahal na kita noon pa. Kagaya ng sinabi ko sa'yo. I made a lot of wrong decisions before. At pakiramdam ko, ang pinakatama lang na nagawa ko ay ang papasukin ka ulit sa buhay ko at sa buhay namin ng anak ko. Nanubig bigla ang mga mata ni Angela. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinapangarap niya lang noon ay ito at gusto na siyang itali habang buhay.
Ang sarap lang sa pakiramdam at parang lumulutang siya sa tuwa. Oo na, pakakasalan na kita. Naluluhang sabi ni Angela. Napakamot sa batok si Miguel. I don't have any ring with me yet. Hindi ako prepared eh. Tapos ang lakas ng loob mong mag-aya ng kasal. Ganun kita kamahal. Mahal din kita noon pa. And I love you more, honey. Sagot ni Miguel at akmang hahalik na kay Angela nang marinig ang boses ni Gabby. Mama! Daddy! Sigaw nito at nakapamewang at umiiling-iling. No kissing! Dagdag nitong nakanguso bago na nakbo habang nasa bisig ni Miguel si Angela. Malawak ang ngiti na nakapaskil sa kanyang mga labi. Finally, she's home. Wakas.